Mga kaibigan, handa na ba kayong kilabutan? Sa video na ito malalaman nyo ang kwento ng isang mangkukulam na nagdudulot ng takot sa isang maliit na baryo sa Bicol. Isang babae ang nahulog sa kanyang mga kamay at ang kanyang kapalaran ay naging dahilan ng mga misteryosong pagkawala sa kanilang lugar. Pakinggan nyo ang buong kwento at alamin kung bakit hindi niyo dapat buksan ang pinto kapag may kumakatok sa gabi. May babala sana ako sa kaibigan ko. Gusto ko sanang iparating sa kanya na huwag siyang magbubukas ng pinto kapag may kumakatok sa gabi. Hindi ko alam kung nakikinig siya sa channel na ito, pero sana marinig niya ito. Ako nga pala si Jomar, 28 taong gulang. May asawa at 2 anak. Nakatira kami dito sa probinsya ng Bicol. Hindi ko na lang sasabihin kung saan sa Bicol dahil baka makilala pa ako ng mga kakilala ko. Siya nga pala, hindi ko talaga pangalan yung binigay ko. Sana maintindihan nyo. Ang dahilan kung bakit ko ito ibabahagi ay dahil gusto kong magbigay ng babala sa mga tao. Hindi ko alam kung totoo ito, pero ito ang sabi ng mga matatanda sa amin. Nasa sa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. Nung kabataan ko, sabi ng mga matatanda ay may isang mangkukulam daw ang nakatira sa malapit sa sementeryo. Ang sabi nila, yung mangkukulam daw na yon ay naninirahan sa sementeryo dahil doon siya kumukuha ng mga bangkay na ginagamit niya sa kanyang mga ritual. Yung mangkukulam daw na yon ay hindi talaga taga sa amin, taga ibang bayan siya at lumipat lang sa amin. Ang sabi nila ay may mga anak daw ito pero iniwan niya ang mga ito para sa kanyang mga gawain. Ang sabi nila ay wala raw nakakaalam kung ano ang pangalan ng mangkukulam na yon. Nag-iisa lang siya sa bahay niya. Hindi siya nakikipag-usap sa mga tao. Bihira siyang lumabas at kapag lumabas man siya ay laging nakayuko. Maraming beses na rin daw na may mga bangkay na nawawala sa sementeryo. Maraming beses na rin na may mga nakakarinig ng mga bulong at iyak sa sementeryo tuwing gabi. May isang babae na nahulog sa mangkukulam na yon. Kahit na pinagbawalan na siya ng mga magulang niya, ay patuloy pa rin siya sa pakikipagrelasyon sa mangkukulam. Nagmahal yung mangkukulam sa babae, pero yung babae ay patuloy pa rin sa pakikipagrelasyon sa iba. Madalas silang magtalo, pero palaging bumabalik yung babae sa mangkukulam dahil sa kakaibang kapangyarihan nito. Nahuli ng mangkukulam yung babae na may kasamang ibang lalaki sa bahay nito. Sa galit ng mangkukulam ay pinatay niya yung lalaki sa harap ng babae. Pero hindi natakot yung babae. Parang walang epekto sa kanya yung ginawa ng mangkukulam. Patuloy pa rin siya sa pakikipagkita sa iba. Isang araw ay bigla na lang nawala yung mangkukulam. May mga ulat na may mga nawawalang tao sa paligid. Magkakaroon ng takot at kaba ang buong bayan. Lalo na kapag gabi wala nang gustong lumabas ng bahay. Ang hinala ng mga tao ay yung mangkukulam ang may kagagawan ng lahat ng iyon. Kaya nagpasya sila na sugurin na yung mangkukulam sa sementeryo. Natagpuan nila yung mangkukulam na naglalapastangan sa bangkay ng babae. Pinatay nila yung mangkukulam at inilibing sa loob ng ritual circle nito. Hindi nila alam na yun pala ang plano ng mangkukulam. Naging isang nilalang na walang kamatayan yung mangkukulam. Ngayon ay naglalakbay siya sa mga baryo, kumakatok sa mga pinto. Maraming ulat ng mga tao na nakakarinig ng katok sa kanilang mga pinto tuwing hating gabi. Pero walang tao sa labas, kaya sana ay marinig ito ng kaibigan ko. Huwag kang magbubukas ng pinto kapag may kumakatok sa gabi. Baka yung mangkukulam na pala yon na nagbabalat kayo. Mga kaibigan, natutunan natin na minsan ang hindi pagbubukas ng pinto sa gabi ay makakapagligtas sa atin sa kapahamakan. Salamat sa pakikinig. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Can't wait to see you sa next upload. Hanggang sa muli, ingat sa mga kumakatok sa inyong pinto sa gabi. Baka mangkukulam na yon.